May mga observations din po, naka-report na po doon na 100% completed. Pero as per validation or ocular inspection po ng mga auditors natin, marami pa pong hindi natatapos or may mga kulang pa po doon sa mga dinideclare nilang 100%. May mga audit observations na ang COA as far back as 2016 na mayroon ng mga proyekto na nakadeclare sa papeles na completed pero pag tinignan mo yung site, walang nakatayo. Si Mark, tahimik lang. Ito na naman, mag-aaway na naman si Joel Chua tsaka si Isko Moreno na ito. Siyempre, kailangan ipagtanggol ni Isko Moreno yung kanyang mga kaalyado. Sabi ba naman, flood control project scam na tunton sa budget insertions noong Duterte administration. Grabe ka naman, Kong Chua. Ito na naman tayo, pagtitripan ka na naman ni Isko na ito. Noong 2017 pa lang, nagsimula nang maglabas ang mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, depektibo o tuluyang hindi na ipatupad na nagkakalaga ng daang-daang bilyong piso. Noong 2018, iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang pagkakasangkot ng ilang malalaking contractor sa mga flood control projects na na-delay o hindi natapos. Noong 2019 naman, mismong House Committee on Appropriations ang nakatuklas na maraming flood control projects ang prone na tinatawag na budget insertion. Mga proyektong isinisingit sa pondo nang walang malinaw na konsultasyon o batayan. Ayon sa kanilang ulat, umabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga proyektong isinisingit na nagbukas ng malawak na puwang para sa katiwalian at maling paggamit ng kaban ng bayan. At noong 2020, mismong inamin ng dating Pangulo Ayun na nga. na talamak ang mga ghost projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito ay problemang namana, naipon, at napabayaan. At ngayon, lumulutang na parang sugat na matagal nang hindi ginagamot. Well, alam nyo, kung tutuusin, kumpirmasyon lang yan nung sinabi ni Sara D kahapon. Sinong Sara D to? Dalawa kasi ang Sara D ngayon na sikat sa Pilipinas. Yung isang Sara D, Sara without an H, si Swo, as in Sara Duterte, without an H. Yung isa naman, Sara with an H, as one naman siya Swa. Sara Diskaya naman. Oh, yan. Ano ba kasi sinabi ni Sara Diskaya? Ito na naman, papakita ko na naman sa inyo. Ito yung pinaka-favorite na video ko for this week, promise. Salamat kay Senator Bato de la Rosa. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, Video won't lie. noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Yun, matindi. Can you be definite with your answer? Parang 2012, oh, please, because you're under oath, please, Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. LGU. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Ito naman siya. Ang sarap eh. Ang sarap panoorin ng natulala si Bato de la Rosa. Parang nag-dial up bigla yung utak niya eh. This is the moment. Itong opening statement ni Congressman Joel Chua, kumpirmasyon lamang nung sinabi ni Sara Diskaya kahapon. Mga kababayan, it's common knowledge.
na ganun nga ang nangyari. Alam nyo mga kababayan, sobrang binaboy ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas. Promise. At gusto pang ipagpatuloy ng mga anak niya yung kababuyang ginawa nila ng kanyang ama sa bansa. Oh. Pan-level ng kababuyan yung ginawa nila, guys. Oh. Grabe. Ang nakakatawa dito, yung mga DDS, hindi nila matanggap. Oh, Duterte na naman, sabi. Duterte na naman daw. Ang sagot dyan, mga kababayan, Duterte uli. Kasi ito pa, itong isa pang DDS group, they are now shifting the blame for the flood control crisis to former President Duterte, but the data tells a different story. Different story daw. The DPWH during the Duterte administration, the DPWH blacklisted 25 plus contractors, the biggest number recorded in over 2 decades across successive administrations. Wow! Sige nga, gaano katagal binlacklist ang St. Gerard ng mga Diskaya? 1 year. 1 year lang. Hindi blacklisting ang tawag doon. Ang blacklist, ibig sabihin, bawal ka nang mag-propose, bawal ka na maipag-bid ng forever hanggat hindi nililift yung blacklisting mo. Lang niya, binlacklist ka 1 taon, o sige, pahinga ka lang ng 1 taon, next year, bid ka ulit. Anak ng tipak. Alokohan yun. It's not flexible. Hindi ka flex yun. Kung meron na ba kayong mga audit simula noong taon 2015 pataas? Kaya ko po tinatanong yun, kung may na-lockdown na po ba kayo dati? Because I do believe na kung nangyayari ang mga ghost projects ngayon, maaari po siyang nangyari noong mga nakaraan na panahon. Tama po ba? Marami po kaming mga observation. Hindi ko po siya maisa-isa or mahimay doon pagdating sa flood control, sir. Kasi po nakakonsolidate po siya sa CAR. Sir, as early as 2015, na-flag na po ng mga auditors natin yung mga simultaneous contracts awarded to the same contractors. Na-flag na po nila na questionable yung mga NFCC sa kadahilan ng maraming hindi lahat na de-declare ng mga bidders doon sa kanilang financial and technical documents, yung mga list of ongoing projects po nila. Pero din pong observation pagdating doon sa mga same key personnel na yun din po ang naa-assign sa mga simultaneous or sabay-sabay na project ng mga contractor. Ganon din po yung kanilang mga equipment. At may mga observations din po na as per RPG-PPA or yung ating report on publicized government projects, programs, projects, and activities. And doon sa PCMA po nila, yun pong ating project and contract management application ng DPWH, naka-report na po doon na 100% completed. Pero as per validation or ocular inspection po ng mga auditors natin, marami pa pong hindi natatapos or may mga kulang pa po doon sa mga dinideclare nilang 100%. May mga audit observations na ang COA as far back as 2016 na mayroon ng mga proyekto na nakadeclare sa papeles na completed pero pag tinignan mo yung site, walang nakatayo. Si Mark, tahimik lang. Nakakatawa pa ganito. Si Sara Duterte nagsalita kanina. Kaya nga yung title ng live stream na to, nilaglag ni Sara Duterte yung tatay niya. Alam niyo kung bakit? Gusto niya kasing batikusin si PBBM. Sabi ko nga, no? GMA yan. Too little, too late yung BBM administration. Alam naman na natin yung problemas na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito may korupsyon sa flood control. Sa lahat ng mga dumaan na administrasyon, o di ibig sabihin kasama sa tatay niya. Hindi lang sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte, alam na natin yan lahat. Oy! Hindi lang daw sa panahon ng kanyang ama. So what does it mean? Kasama yung kanyang sa ama. Oo. Ang boba talaga. Legit. Si Sara Duterte pinakabobang. Tinalo na niya si Lenny sa pagkalutang.